Totoo pala yung sinasabi nila guys na hindi magtatagal ang pagiging magkaibigan kapag walang tampuhan. Dahil kapag walang tampuhan, hindi nyo mamimiss ang isa't isa. Noon maraming nagtatanong sa akin, Super DM, bakit hindi ka na nagbablog? Nasaan na yung kasama mo? Natigil po ako sa paggawa ng mga nakakatawang pelikula dahil nung nakaraang taon po ay nagkatampuhan kami ng mga kaibigan ko, nagkakahiwa-hiwalay kami dahil po yan sa prank. Hindi naman namin intensyon na takutin yung mga kaibigan ko. Ang intensyon lang namin ay mag-experiment kung kaya ba ako ipagtanggol ng mga kaibigan ko. Sa mga hindi pa nakakapanood ng prank, narito ang video. Oh my God, sir. Oh my God, sir. Ayaw, sir. Para ko entra, sir. Para ko entra. Para ko entra. For blood kami. Ano? Birit po, sir. Ha? Birit po. Ba't kasama mo? Sabi, nag-i-upload ako, sir. Nilala po ko na ka-star ay. Sa prank na ito ay nagpapanggap kami na nahuli ako ng mga masasamang loob habang binigay naman ng mga kalaban ang baril sa kaibigan ko para matis namin kung ipagtanggol ba ako ng kaibigan ko o magtatraidor sila para iligtas ang kanilang sarili. Baril mo! Hindi po nga nauukaroon. Barilin mo. Hindi ko mahimo, kuya. Barilin mo. Ay, gusto mo dami tiro. Mag-entra ko. Hindi ko yan. Para mag-entra. Sa puntong ito, gusto kong makita kung paano ako ipagtanggol ng mga kaibigan ko. Akala ko yung mga kalaban ang babarilin nila. Pero nagkakamali ako sa iniisip ko. Hindi pa pala nila kayang lumaban. At hindi rin nila ako kayang traidorin. Kaya mas pinili na lang nila ang umiyak at magmakaawa. Ako na ako, sir. Ikaw na sila, sir. Ay. Ano mo? Hindi ko ako, sir. Parang may na, kuya. Mabitan ko. Parang ganda, kuya. Pagkatapos ng prank ay napayakap na lang ang bata nang makita niya na pinsan niya lang pala ang naghahawak sa kanya. Ako ang nasasaktan sa ginagawa ko. Tinatanggap nila yung sorry ko pero nandun pa rin ang tampo. Sinusubukan ko silang lapitan subalit lumalayo sila sa akin. Sinusubukan ko silang hanapin subalit hindi sila nagpapakita sa akin. Sinusubukan ko silang suyuin subalit hindi ako pinapansin. Ito ang huling video namin bago kami nagkakahiwa-hiwalay. Magdadalawang taon na ang nakalipas na hindi pa rin kami nagkikita. Nung una akala ko kaya nila yung prank, pero pagkatapos ng prank doon na ako nagsisi. Inisip ko na sana hindi ko na lang ginawa ang ganong prank. Nung una okay lang naman kami, nagkausap pa kami, pero dahil malayo yung bahay nila, hindi nila maiwasan magtampo kasi hindi ko sila palaging nakukomfort. Magkaibang barangay kasi kami ng team ko. Minsan lang ako pumupunta sa kanila. Pag pumupunta ako sa kanila dahil sa tampo, hindi sila nagpapakita. Hindi na kami nagkapansinan. Tapos hindi na kami nagka-chat ng maayos hanggang sa nagka-blockan sa Facebook. Pagkatapos noon na hindi na kami nagkapansinan, umiyak ako. Hindi dahil sa wala na akong kasama mag-vlog. Umiyak ako dahil parang nawala na ako ng kapatid. Kasi parang kapatid na yung turing ko sa kanila. Pag nagbablog kami, minsan doon sila natutulog sa bahay. At parang kapatid na din yung turing nila sa akin. Mas lalo lang ako naging emotional ngayon kasi after mahigit 1 years na nagtatampo sila sa akin, hindi kami nagpansinan. Nag-chat sila ulit ngayon, gamit ang ibang account. Nagsusuri sila sa akin. So naiyak ako kasi bakit sila magsusuri sa akin, di ba? Ako naman yung may kasalanan kaya nagkakahiwalay kami. Tapos ngayon, magkikita na ulit kami ng kaibigan ko, pupuntahan ko sila kaya masaya na emosyonal ang nararamdaman ko ngayon. Sa halos 2 taon na pagtatampo nila sa akin ay magkikita na ulit kami ngayon ng mga kaibigan ko na tinuturing kong kapatid. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear
We've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you never let me down. You turned my life around. The sweetest taste I found with you.